Is it fair to just say it's performative? Kasi performative means puro lang papogi, grandstanding, pero Yo, walang substance. as senator kasi hindi ka naman executive eh. Di ba? Mm. Hindi wala ka namang gagawing mga programa, wala ka namang departamentong hawak, di ba? May kaunti ka sigurong mga budget, pero kaya mas dominant sa Senate yung performative politics kung magaling ka. Narito ang ilang bahagi ng video content ni Richard Hidarian tungkol sa biglaang pag-angat ng mga tulfo sa ginanap na Pulse Asia Survey. Sang-ayon ba kayo dito sa opinyon niya tungkol sa pagkakaiba ng estilo ng mga Duterte laban sa mga estilo ng tulfo? Yung difference sa populist brand ng Digo ng Duterte at saka ng Tulfo, hindi violent yung Tulfo. Di ba? Quick fix, pero hindi sila na-identify sa libu-libong extrajudicial killings. Nagmumura sila pero walang Yes, yes, no? At saka magaling yung performative politics ni Senator Raffy Tulfo, no? Nagmumura ang mga tulfo at quick fix pero hindi sila violente. Pakinggan naman natin kung ano ang masasabi naman ni Baby Boy tungkol sa pagkakaiba ng mga Duterte at mga tulfo. Itong si Digong, he respects due process. Itong si Digong, he respects due process. Gulat ka, no? In your words? Gulat ka, no? Hindi. Gulat ka, no? Hindi. Narito na naman ang ating Baby Boy at nagpapa-grandstand naman at mapapanood natin paano din niya kinontra ang sarili niya. Hindi naman critical of you, but this is where, ang akin lang, parang nung tinanong kita kay Digong, very nuanced yung sagot mo, di ba? Pero pagdating sa Tulfos, parang you're more than 80% critical. Is it because si Digong is abogado and Tulfos are not? Just Alam nyo, pansinin nyo tong si Libayan. Kapag nagbablog siya or nagla-live siya, tapos tingin ng tingin sa taas, may pagsisinungaling na gagawin ito. Where is this coming from? Bakit kay Digong nuance ka? Kay mga Tulfo, parang galit ka eh. Alam mo, mas na-expose kasi ako sa Tulfo eh. So, I know more sa Tulfo kesa sa Digong. So, it's difficult for me naman to parang dive into unfathomed waters. Pag kunwari, I will criticize Digong about everything, I don't actually know the person. With Tulfo, meron siyang show eh. Nakikita ko kung ano yung hindi ko gusto na ginagawa niya. 6-year president si Digong. Is that enough for us to know him? I mean, I don't know him personally. I was not in. Pero nung ano naman I know him enough. During term ni Digong, I was not doing this pa. Like most of yung term niya, kailan ba ako nagganito? Pandemic 2020. Sino bang presidente natin noon? Si Digong. Loko ka ba? Buhay pa siya noon. Ano ka ba? Ikaw talaga. Pag Digong, biglang di ko siya kilala, di ko alam. Hindi lang kita ng comparison din between Digong and Raffy Tulfo. Isa-isang tao na lang. Kasi it's Raffy Tulfo naman talaga na I'm very critical about. Itong si Digong, he respects due process. Itong si Digong, he respects due process. Kasi after all, abogado pa rin siya. Meron pa rin siya konting respeto sa due process. Except doon nga sa drug list. Tapos kung yung mga medyo malaking exception yan pare. Yeah, pero i-compare mo kay Raffy Tulfo na ayaw niya talaga sa due process. So you don't think Digong inciting violence and saying pumatay ka, I'll protect you, that's not a violent process? I don't like that. Sinabi ko naman yun. Pero yun na punto na yun, that was in relation to drugs. Di ba? And nakikita ko naman kasi, tulad ng sinabi ko, I already know what, nung tumatakbo si Digong, alam ko na kasi kung anong klaseng leadership ang mangyayari sa kanya. I kinda expected it. So, nung mga sinasabi niya yun, panakot and stuff, ang problema kasi, syempre, we are not a perfect society. Kahit siniisip ng mga tao kasi panakot lang. Tapos sineryoso nyo naman, pinatay nyo agad. Hindi naman yung sinal talaga gusto seryosohin nyo. Parang ganun yung sinasabi ng ibang tao. Pero, tulad nga ng sinabi ko, he's not 100% against due process. Unlike Raffy Tulfo. Dun sa mga hindi nakabalita nga kanina, opo, no, pumasok yung cyber libel case ni Raffy Tulfo laban sa akin, tapos kay I Am Sean Wayne at saka kay Apoluna dahil sinabi daw namin that he is capable of having someone killed. Yung kanyang main advocacy sa Senate kasi land use. So sino yung kontrabida sa land use? Yung mga bilyar, di ba? Yung mga bilyar, which some people love to hate, no? Ikalawa, yung DepEd. Bababa tayo. Bababa. DepEd, indirect na tama kay Vice President, no? Nung kinakatay niya si Senator Pia Cayetano. Yung, di ba, yung pinapalabas na yung lahat ng mga papel, lahat ng mga reklamo, di ba? Hindi mo alam kung may laman nga yung papel, pero ang galing ng performance, di ba? Tapos, yung loto, na very popular sa mga mahihirap sa D. Sa D na
parang ito na lang nga yung path sa mga mahihirap para quick fix or rags to riches, minamanipulate pa. Tapos panghuli, itong bagbalat niya sa mga pulis doon sa committee ni Bato. Nag-walk out pa siya kay Bato. Minura niya, tsaka nag-walk out siya. Galit na galit si Bato. Pero ang beneficiary diyan, si Senator Raffy Tulfo. So, magaling din yung kanyang performative politics, no? In reference doon sa kanilang brand. Kung ngayon gagawin ang halalan sa pagkapresidente, dalawang pangalan ang patok na maging kapalit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sina Vice President Sara Duterte at Senador Raffy Tulfo. Ayon sa survey na isinagawa ng Post Asia noong March 6 to 10, 2024 at nilabas nitong weekend, bahagyang angat si Tulfo sa nakuhang 35% kumpara sa 34% ni Duterte. Base sa Pulse Asia survey, kung maghahalal ng Pangulo ngayon, 1 puntos lang ang lamang ni Senador Raffy Tulfo na may 35% kay Vice President Sara Duterte na may 34%. Maituturing itong statistical tie o tabla ayon sa Pulse Asia dahil pasok ito sa margin of error ng survey. Mahigit triple ang score nila sa pumangatlo sa ranking na si dating Vice President Leni Robredo. Kasunod nila sina Senadora Amy Marcos at dating Senador Manny Pacquiao, Senador Robin Padilla, Senador Risa Ontiveros at Speaker Martin Romualdez. Sa National Capital Region, si Tulfo ay nakakuha ng 41% kontra sa 26% ni Duterte habang sa Luzon ay 37% naman ang senador at 23%. But here, the difference with the Pulse Asia survey is that there, mukhang 5 and above si Ben Tulfo. Dito si Ben Tulfo is statistically tied actually almost for, well, he's number 4, pero hindi siya masyadong malayo dun sa number 2 and 3, which is Bongo. And I can count Bongo essentially as kind of a stand-in for Digong. And then, of course, Tito Soto was the former Senate president. This is crazy, right? I mean, 2 Tulfos in the top 5. And slightly different in the Pulse Asia, but essentially you have 1 Tulfo at least, front runner, and 2 Tulfos beyond shoe-in, right? If you're in top 5, that's not even shoe-in. That's like almost sure, diba? So, what's going on here? Well, napag-usapan nga natin yan last episode. Nandun sila sa spectrum ng populism, di ba? At sa ngayon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi around the world, yung populism na yan ay umaangat, di ba? Sa US, sa North America, sa Europe, no, sa Latin America, even here, no, yung paborito mong presidente ng Indonesia, di ba? Very populist yung kanya pa, using TikTok. Si Prabowo, di ba? Yan yung, pero napaka-powerful nung framework na quick fix. Diba? Yun yung Tulfo brand quick fix. Tatawagan nila yung police, tatawagan nila yung asawa, tatawagan nila yung government official in real time, no? At kahit hindi ganun kalaki na tulungan nila, ang tingin ng buong bansa ay tinutulungan sila. Kaya yung ipapatulpo kita, isumbong kay Tulfo has become a household brand, diba? Kahit saan pinag-uusapan yan pinag-uusapan yan, no? Kumbaga yung The Punisher brand ni Digong sa Davao ay naging national brand, di ba? At nakakuha siya ng appeal lalo na sa mga overseas Filipinos na kinakabahan dun sa kanilang mga pamilya rito because of high crime rates. So, bagamat iba yung narrative, nandun sila pareho dun sa populist spectrum, no? Kaya makikita mo in the future, yan yung nagdo-dominate, no? Populism, disruption, disruption. Si Bato de la Rosa, populist naman si marami naman mga tumatakbo na medyo may antics. Bakit yung the Tulfo brand ay pinaka tatak dito? I mean, Ronald, would it be even controversial to say na the surprise is nauna pa si Digong sa mga Tulfos in national politics, right? Because if you think about it, mas sikat ang mga Tulfos before kay Digong, di ba? If you ask anyone in 2013, 2014, 2015, mas si Mon Tulfo isipin mo may chance sa national office than someone like Digong, right? So the appetite was already there, yeah. Yes. The base was there. Ang tumakbo lang kasi si Senator Raffy Tulfo, no? At bago siyang senador, pero nagmamarka na siya all over the place, no? Bago siyang senador, less than 2 years, pero nagmamarka siya, umaangat siya sa presidential. Nalampasan na niya yung lone leader, si Sara. Huge. No? In a less than a few months, di ba? Yun yung nangyayari, no? At siguro yung difference sa populist brand ng Duterte at saka ng Tulfo, hindi violent yung Tulfo. Di ba? Quick fix,
pero hindi sila na-identify sa libo-libong extrajudicial killings. Nagmumura sila pero walang Yes, no? At saka magaling yung performative politics ni Senator Raffy Tulfo, no? Yung kanyang main advocacy sa Senate kasi land use. So sino yung kontrabida sa land use? Yung mga bilyar, di ba? Yung mga bilyar, which some people love to hate, no? Ikalawa, yung DepEd. Bababa tayo! Bababa! DepEd, indirect na tama kay Vice President, no? Nung kinakatay niya si Senator Pia Cayetano. Yung, di ba, yung pinapalabas niya yung lahat ng mga papel, lahat ng mga reklamo, di ba? Hindi mo alam kung may laman nga yung papel, pero ang galing ng performance, di ba? Tapos yung loto, na very popular sa mga mahihirap sa D. Sa D na parang ito na lang nga yung path sa mga mahihirap para quick fix or rags to riches, minamanipulate pa. Tapos panghuli, itong bagbalat niya sa mga pulis doon sa committee ni Bato. Nag-walk out pa siya kay Bato. Minuro niya, tsaka nag-walk out siya. Galit na galit si Bato. Pero ang beneficiary dyan, si Senator Raffy Tulfo. So, magaling din yung kanyang performative politics, no? In reference doon sa kanilang brand. So yung brand nila, but Ronald, is it fair to just say it's performative? Kasi performative means puro lang papogi, grandstanding, pero walang substance. As senator kasi, hindi ka naman executive eh. Diba? Wala ka namang gagawing mga programa, wala ka namang departamentong hawak, diba? May kaunti ka sigurong mga budget, pero kaya mas dominant sa Senate yung performative politics kung magaling ka. No? Kung magaling ka. No? Now, speaking of Raffy Tulfo, obviously he's the man of the hour. We both of us knew from other surveys that he was already leading over Sara Duterte. Here, he's ahead of Sara, but more or less statistically tied. But the trajectory, as you correctly pointed out, is important. He was like barely above 15% the other year. Now he's at 35%, right? That's a huge jump. And sa NCR, he's at 41% in NCR. So ang lakas niya sa Imperial Manila, right? Balance Luzon, he's 37%. Visayas, he's 46%. So ang lakas ng dating na sa 20% si Sara. And dapat Sara is only 20%. Visayas, di ba? Yeah. Pero more than double ang lampas sa kanya ni Tulfo. No? Dapat kabahan siya dahil piliwit niya yan eh. Exactly. And interestingly, malakas siya sa ABC at 36%, well ahead of everyone else. And malakas siya lalo sa E. Mga pinakamahirap natin mga kabayan. So clearly you can see the Tulfo brand of justice, the quick fix, the vigilante approach. This is something that appeals to the poorest of poor. Sa D, statistically tied sila ni Sara. No? Sa yes, D. more or less. Sa poorest of the poor, talagang umalagwa siya. Talagang, but then again, Ronald, this is where we see, if you look at Sara, her number in NCR is not even close. She's only at 26%. Yeah. Balance Luzon, 23%. Visayas, she's even lower at 20%. 20. It's again Mindanao that pushes up her number at 72%. So you could see it's really just Mindanao holding her competitive in this race. But she's extremely vulnerable in Visayas, in Balance. Pero kung may makukuha si Tulfo, kung tutuloy siya as president, kung may makukuha siya ng taga Mindanao, baka mabawasan. Running mate. Gulat ka, no? Hindi.